Praise the Lord. Isang magandang gabi po sa atin lahat, mga minamahal mga kapatid. At today is Friday. Ito po ang ating JCLG Friday online Bible study. At ito po inyong likod, si Pastor June Cortez from San Pablo City, Laguna. At sa loob po na ilang sandali, magsisimula na po tayo sa ating live stream, sa ating Bible study. At ang topic po natin, mahalagang mahalaman natin lahat to. The Three Unforgivable Sins. Ito po ang title. The Unforgivable Sins. Ang mga kasalanang hindi napapatawad ng Diyos. Meron bang kasalanan na hindi ipapatawad ng Panginoon? Ang Bible po ay nagsasabi na meron roon. Meron po. Although ang ating Panginoon ay Diyos na full of mercy and grace na nagpapatawad, pero meron pong kasalanan na hindi ipinatatawad ng Diyos sa atin. Kaya yun po atin tatalakay sa gabing ito. Tatlo po yan. Tatlo yung mga kasalanan na yan. At lahat ng Kristiyano ay dapat maintindihan itong mabuti. Alright. So, purihin ng Panginoon, maraming po salamat. Heavenly Father, maraming po salamat. We thank you, Lord, for your presence tonight, and we ask you to anoint us with a fresh anointing of wisdom and revelation para maintindihan namin ang malalim na bagay na nagmumula sa gabi ito ay talakayin namin ang mahalagang pag-aaral patungkol sa three unforgivable sins. Salamat po, Panginoon, for your revelatory knowledge, and thank you for your wisdom. And we thank the Holy Spirit, our teacher tonight. Father God, maraming po salamat for giving us your only begotten Son who died for our sins. We paid the price of our sins. Maraming po salamat, and we declare the almighty name of the Lord Jesus Christ. Salamat, Panginoon. We exalt the name of Jesus now and forever. And all glory belongs to you, Lord Jesus. Lahat po'y magsabing amen. Amen. Alright. Okay, salamat kay Pastor Luis Baldomaro dito po sa ating theme song, no, na pinahiram sa ating Pastor Luis Boy Baldomaro. Bagaman hindi ko pa napagpapaalam sa kanya, matay mahigit ng isang taong pang ginagamit. hindi ko pa nagpapaalam, may ginamit ko na. Mabait naman si Pastor Luis Boy Baldomaro. Dabarkads po natin yan, best friend natin yan. Alright, kaya lang nasasabihan ako ng ng meta, na ginagamit ko yung kanta ng kahit mag-post tayo ng ganun din. So, ewan ko. So pagpalain po tayo ng Panginoon. So, sa gabi pong ito, magbubukas po tayo ng ilang mga scriptures para maiprueba natin na this is biblical, Kasi madaling gumawa ng teaching or doctrine, pero ang tanong is it in the Bible, Kaya importante na makikita po natin ito sa Bible, yeah, alright. Kasi medyo maselang itong pag-aaral natin ngayong gabi, Kasi hindi maaring yung iba pag hindi na nakita sa Bible, baka mukha namang haka-haka mo lang yan. Hindi po, ang Bible the Bible will speak to us tonight, using the Word of God. The Bible interprets itself. Okay. So, ang pag-aaral po natin is the three unforgivable sins. Meron bang kasalanan na hindi ipinatatawad ng Diyos sa atin na mga Kristiyano, Ang mga unbelievers
ang kanilang they are destined to hell. Kagaya natin, we were destined to hell before na makilala natin ang Panginoong Jesus. Pero ngayon, hindi na tayo pupunta sa hell kasi we already have eternal life. Eternal life is a present possession. Hindi po yan future possession. Eternal life from God is a present possession. Right now, we already have eternal life. Kaya kapag tayo namatay, ang ating only our physical body will die. At ang ating katawan ay yari sa alabok, uuwi sa alabok. Yun ang sinasabi ng Panginoon sa Bible. So, lahat tayo mamamatay sa physical body. Pero ang mahalaga niyan, dapat hindi tayo mamatay sa spiritual. Kasi delikado kapag isang tao hindi nakakilala sa Panginoong Jesus and Jesus did not become his Lord and Savior. Naku, ang kanyang destinasyon ay sa impyerno. So, lahat ng tao, kailangan si Jesus maging Panginoon, maging Diyos at maging tagapagligtas ng kanyang buhay para after this life, meron siyang another life. At yung another life na yun, yun ang true life, eternal life na binibigay sa atin ng Diyos. Wala pong namamatay, ang tawag dito, walang nawawala kapag namatay. Kahit mamatay ang tao sa physical body, he will continue to exist forever. Ang pag-uusapan nga lang dyan, saan ka pupunta? Kapag ikaw ay hindi nakakilala sa Panginoon na tagapagligtas natin, Panginoong Jesucristo, at hindi ka ipinanganak sa kaharian ng Diyos. Hindi ka ipinanganak sa kaharian ng Diyos sapagkat hindi mo siya tinanggap bilang Panginoon, bilang Diyos, at bilang tagapagligtas mo. So, ang katapusan ng buhay mo ay sa impyerno, sa hell. At pagdating ng Great White Throne Judgment, all souls, all spirits in hell will be thrown into the lake of fire. Right now, ang lake of fire is a vacant place. Lake of fire was created by God for the devil and his demon and his fallen angels. Nilikha ng Diyos para sa kanila. Nadamay na nga lang ang tao. Kaya lang, pagdating ng Great White Throne Judgment, yung mga nasa hell, nasa bang hell? Nasa pinaka ilalim ng ating mundo, pinaka very center of the earth. Nandun po ang hell. At sa judgment day, sa Great White Throne Judgment, lahat ng unbelievers, lahat ng espiritu na without the Lord Jesus Christ, without the Savior sa kalabuhay, ay haharap sa Diyos. Then they will be thrown into the lake of fire, including the devil and his angels and his demons. Kaya alam ni Satanas, maikli na lang ang kanyang panahon. Ang ginagawa na lang niya, naghahanap na lang siya ng damay. At sinisikap niyang idamay ang lahat ng mga anak ng Diyos. By using deception. Yan ang isa sa effective weapon ni Satanas, yung deception. Pero tayo po, we who are in Christ will no longer go to hell. We will live forever together with Christ, and God will change our physical body into glorified body. Magkakaroon tayo ng bagong katawan. Yung katawan na kagaya ng katawan ni Jesus na siya ay nabuhay ng maguli. Yung katawan na designed to live forever sa buong eternity, na kung tawagin sa Bible ay glorified body. Katawan na nilulahati kagaya ng katawan ni Jesus na siya ay nabuhay ng maguli. Tandaan nyo na lagi si Jesus ang pattern natin. At lahat ng minana ni Jesus na siya ay nabuhay ng maguli ay minana din natin. Romans 8:17, we who are children of God became joint heir together with Christ. Everything na minana ni Jesus na siya ay nabuhay ng maguli ay ipinamana rin sa atin because of the Lord Jesus Christ. Paano nangyari yun? Because we are now the body of Christ and Christ is the head
of the body. Colossians 1:18. Ano po? So, lahat ay pagiging anak ng Diyos, yung pagmana ng eternal life, no, everything, all the riches and wealth of God's kingdom belongs to us right now. Kaya po tayo ang pinakamayamang tao sa buong kalangitan, sa langit, sa lupa, sa buong universe. No? Ikaw at ako, tayo na kay Kristo ang pinakamayamang tao sa buong mundo. Okay? Well, because of the Lord Jesus Christ. Kung tatanungin natin, paliwanag ka na noon, bakit si Jesus ay nagmamana? No? Baka totoo sinabi nila na nung mga INC Jehovah's Witnesses na tao lang si Jesus kaya pinapamana. Hindi po. Jesus is God and He is also a man. No? 100% God and He became a man, 100% man. The God-man, Christ Jesus. Yan ang title niya ngayon. Ngayon, sa pagiging Diyos, He is our Creator. Hindi na kailangan ang pamana sapagkat Siya ang Creator of all things, all the riches of the world of God's kingdom. Siya lumikha, lahat, everything. Ano? In heavens and on earth, everything, lahat was created by the Lord Jesus Christ sa pagiging Diyos. Now, sa pagiging tao, Siya ay gumanap para maging pattern natin. Para lahat ng sasaluhin niyang pamana mula sa Ama ay maibahagi sa atin. That's the reason why He became a man. Ano? Huwag niyong kalilimutan, tatlong dahilan bakit si Jesus nagkatawang tao o naging tao. Number 1, to destroy the works of the devil, Hebrews 2 verse 14, 1 John chapter 3 verse 8, to destroy the kingdom of the devil and to destroy the devil himself. No? Yun number 1. Number 2, so that He could pay the price of our sins. Jesus truly paid the price of our sins. Ang pinambayad niya, His life, His precious blood, His precious blood. No? Lahat, buong tao sa mundo, binayaran ng Panginoong Hesus ang kasalanan. Para lahat ng tao ay pwede nang lumapit sa Diyos. Pero may kondisyon, dadaan ka sa tagapamagitan, dadaan ka sa tagapagligtas. Pag hindi ka dumaan sa tagapagligtas, hindi ka maliligtas. Sino yung dadaanan mo yun? Ang Panginoong Hesukristo, the one and only, the only mediator between God and man, ano? Our Savior. Okay, siya yung nagbayad ng kasalanan. Siya lang ang qualified na maging tagapagligtas sapagkat siya ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Hindi tayo pwede iligtas ni Buddha, ni Muhammad, ni Confucius, at ng mga religions of the world. You can have all the religions of the world, but without the Savior, without the only one Savior of the world, you cannot be saved. At yan ay ang Panginoong Hesus. Yan ang totohanan at yan ang sinasabi sa atin ng Panginoon in the Bible. Kaya, you can have all the religions of the world, but without Jesus, you cannot be saved. Si Jesus lang. Why? Because He's the one who paid the price of our sins. Not Muhammad, not Buddha, not Confucius, not the founders of thousands of religions sa mundo. Hindi sila ang nagbayad sa ating mga kasalanan. Meron lang silang religion. No? Pero wala salvation. Okay. So, parang kagaya niyan, passport. May passport ka, pero without visa, kung walang tatak na visa, hindi ka makakapasok sa Amerika. No? O sa ibang bansa na nangangailangan ng visa. So, bukod sa passport, kailangan meron kang visa. Okay? Parang ganyan, religious. Meron kang passport, pero wala ka naman visa. Ang visa natin para sa eternity, sa langit, ay Panginoong Hesukristo. Okay. So much for that. Ano? That's about salvation. So ngayon, tayo, hindi na tayong pupunta sa impyerno, wala na tayong bahagi sa lake of fire, as long that we are His sheep. Habang tayo ay tupa at nagpapakatupa, ano, tayo po ay ligtas. Sabi ng mga Baptist at ng mga may aral ng once saved, always saved, ang ginagamit yung sa John chapter 10 na sabi ni Jesus, walang makapag-aalis sa inyo sa aking kamay. Ano? At hindi, wala rin daw makakapag-alis sa atin sa kamay ng Ama.
So, dalawang kamay pala yung nakahawak sa atin. Kamay ni Jesus, kamay ng Ama. So, doble-doble protection. That's true. Ano po? Define nila yan, interpret na we cannot lose our salvation. Pero, I'm sorry to tell you, mga osas, that's not in the Bible. No? Kahit pa sabihin nyo, we are sealed with the Holy Spirit, yung selyo ng Holy Spirit ay tumutukoy lang na tayo ay tinanggap ng Diyos at tayo ngayon ay pag-aari ng Diyos, no? At hindi tayo pwedeng agawin o nakawin ni Satanas o pwersahin ni Satanas, no? Hindi tayo kayang agawin ni Satanas sa kamay ng Diyos. Yun ang sinasabi sa John chapter 10. Pero, kung ikaw mismo ang aalis sa kamay ng Diyos, pwede. Tinuturo yun ang Biblia. No? Kaya po, ang once saved, always saved, I'm sorry to tell you mga kapatid na, mga Baptist brethren, no? I'm sorry to tell you, walang personalan, doctrine lang, it's not in the Bible. Ang nasa Bible, ito, pag-aaralan natin ngayong gabi, no? At kaya nga sabi ni Jesus, John chapter 15, verse 2, every branch in me that does not bear fruit, He takes away. And every branch that bears fruit, He prunes it so that it may bear more fruit. Ang sanga daw, sabi ni Jesus, verse 1, ako ang puno ng ubas, ang Ama ang tagapaghalaga ng puno ng ubas at kayo, my disciples, ang aking mga sanga. We are like branches of the vine tree and Jesus is the vine tree. Yung buhay na dumadaloy ngayon sa mga sanga ay galing lang doon sa vine tree. At ang vine tree, walang iba kundi ang Panginoong Hesus na source of our life, source ng Zoe life, source ng eternal life. Okay? Without Him, wala tayong eternal life. Now, ang branch, as long as siya ay connected sa vine tree, madadaluyan siya ng buhay na galing sa vine tree. No? As long na ito ay connected sa vine tree, mananatiling sariwa ang sanga, ang mga sanga, as long na ang sanga ay connected sa vine tree. At kapag magandang pagkakakonekta at walang crack, ito ay sooner or later, ito'y magbubunga. At yan ang inaasahan ng Panginoong Hesus sa bawat Kristiyano, yung magbunga tayo. Ano itong tinutukoy na bunga na ito? Ito po rin yung tinutukoy sa Galatians chapter 5 verse 22 and 23 na sinabi ni Apostol Pablo na the fruit of the Spirit is love. No? Actually, isa lang ang fruit, hindi fruits, fruit. No, kay nagbabasa ng Bible, akala ko typographical error. Sinadya pala ni Paul na the fruit, singular lang. Bakit? Kasi isa lang naman talaga ang bunga. And inside that one fruit, kung tawagin love, nasa loob noon yung joy, peace, long-suffering, meekness, gentleness, goodness, temperance, faithfulness, siyam, lahat-lahat. Pero consider isa lang bunga yun. Pero dinefine natin siyam. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, meekness, gentleness, goodness, temperance, faithfulness. Siyam. 9 gifts, 9 fruit. Pero singular fruit. Parang isang malaking, alam niyo yung pamelo, yung suha. No? Pag binuksan mo, isang fruit lang yun. Pero pag binuksan mo, may mga division, may divider na. Kukunin mo na lang kasi naka-slice na siya. Kukunin mo na lang pagkakainin mo. So parang ganoon ang fruit of the Spirit, isa lang. But inside that fruit, nandoon ang joy, peace, long-suffering, meekness, gentleness, goodness, temperance, and faithfulness. Nandoon. So if you have
this kind of love, that love is the greatest and the highest kind of love na kung tawagin sa Greek is agape love, ano? Agape love. Kapag meron ka nitong agape love, the God kind of love, you will experience joy, peace, long-suffering, meekness, gentleness, goodness, temperance, and faithfulness. And all this fruit, no? Lahat ng binanggit kong ito po ang katangian ng Panginoong Hesus. Ito mismo siya. Ito yung Christ-likeness. Kaya, yung fruit na hinahanap dito sa John chapter 15, na sinasabi dito, yan din yung fruit sa Galatians 5:22 and 23, na the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, meekness, gentleness, goodness, temperance, and faithfulness, na walang iba kundi ang Panginoong Hesus at yung kanyang katangian, yung Christ-like character, no? Siya yan ang karakter ni Jesus. He is love, He is joy, He is peace, He is long-suffering, etc. So, the fruit of the Spirit or the fruit of the vine is the Lord Jesus Christ or yung Christ-likeness. Yung meron tayong buhay na pinamumuhay, nakahawig na buhay ng Panginoong Hesus. Yan po ang hahanapin sa atin ng Panginoon. Pagdating natin, pagharap natin sa presence ng Diyos, ang hahanapin sa atin ng Panginoon, yung fruit, not the gifts. Yung fruit. Pangalawa na lang yung mga nagawa natin. Tayo ay huhusgahan, hindi dahil tayo nagkasala. Yung tinatawag na Bema judgment seat of Christ ay bigayan ng reward. Ano? According to our works. No? Pangalawa na lang yon. Ang pinakamalaga sa Panginoon, yung makita niya, no, dito pa lang sa lupa, na bago tayo dumating sa lang, makita niya yung Christ-likeness, yung fruit of the Spirit. Na kapag ka wala niyan, listen, you will go to hell. Whether you're a born-again Christian or a preacher or 40 years ng Kristiyano, pag hindi ka nagbunga, kapatid, you will go to hell. Kaya hindi po totoo, lagi ko sinasabi, walang katotohanan ang once saved, always saved. Ano bang doctrine niya? No, na-develop yan, no, Reformation. No, but hindi, it's not in the Bible. No, ang nasa Bible itong sasabihin ko sa inyo. Bakit? Kasi hindi mo maipuprove yan. Marami yung babanggain na talata sa Biblia. Isa na ito sa John chapter 15. No? Merong ako nakamit na dalawang kabataan, nag-evangelize, ine-evangelize. Sabi ko, mga tutoy, pastor din ako. Ano ba kayo? Baptist po kami. Sorry mga kapatid, magkakapatid tayo sa Panginoon, pero hindi ako agree doon sa doctrine nyo, once saved, always saved. Hindi po, totoo po, tama po yun. Tingnan mo sabi doon sa John 15, I am the vine, you are the branches. Ang sanga na hindi nagbubunga, no? Pinuputol, tinatapos sa apoy. Nasaan ba yun? Dito, inulit ni Jesus yan sa verse 6. If anyone does not remain in me, he is thrown away like a branch and dries up. And they gather them and throw them into the fire. No? And they are burned. Yun daw sanga na hindi nananatili sa kanya, pinuputol, sabi sa verse 2. No? At yung nagbubunga, mas nililinis pa. Ibig sabihin, mas binibless ng Panginoon. Ngayon, yung verse 6, connected sa verse 2, no? Itinuloy ni Jesus, sabi niya, yung sanga na hindi nagbubunga, ay pinuputol. May continuation. Natutuyo. Pag pinutol, matutuyo. Bakit pinutol? Kasi hindi nagbunga. Bakit hindi nagbubunga? Yung sanga na nasa vine tree. Kasi kapag minsan, hindi nagbubunga dahil yung connection niya sa vine tree may crack. No? O kaya, natutuyo na, kumbaga sa ano, may mga insekto na siguro, nginat-ngat yung ano, nagkaroon ng problema yung sanga, no?
unti-unti natutuyo, di nakita nung vine dresser, gupitin na ito. Kasi hadlang ito sa pagbubunga naman ng ibang saka. No? Kaya pinuputol. Saan nilalagay yun? Itatapon sa apoy. Sabi dito, if anyone does not remain in me, he is thrown away like a branch and dries up. And they gather them and throw them into the fire, and they are burned forever. Ang sanga daw na hindi nagbubunga ay pinuputol at natutuyo at tinatapon sa apoy. Sabi ko doon sa dalawang kabataan na baptist, ito magkakapatid tayo sa Panginoon. No? I consider you as my brothers. Pero yung doctrine na once saved, always saved, wala yun sa Bible. Hindi po nasa Bible. Sa ito yung bigyan ko kayo example, sa John chapter 15. Anong gagawin ng Panginoon? After na matuyo yung, after na hindi nagbunga yung sanga, pinuputol. No? Kasi ina-expect ng Panginoon yung bunga. So, pag walang bunga, wala nang katuturan yung sanga, puputulin na. Saan dinadala? Tinatapos sa apoy. Yung po yung apoy ng pagsubok. Hindi ka po. Example, si Jesus nagbigay niyan, hindi ako. Yung bang sanga na natuyo, pag tinapos sa apoy, masusunog, hindi masusunog? Masusunog. Pag nasunog, magiging abo o hindi magiging abo? Magiging abo. So, nasunog, naging abo. Pwede mo pa bang i-restore yun? Yung nasunog na sanga, naging abo na? Pwede mo bang i-connect uli sa vine tree? Hindi na. Kasi ang point nila, yun daw yung apoy ng pagsubok. Kagaya sinabi sa aklat ng James na testingin sa fire ang ating pananampalataya, like gold. Ibang out of context, ibang konteksto noon. Iba naman ang konteksto nito. Kasi kung bakit yan hindi apoy ng pagsubok, kasi ang ilustrasyon ni Jesus, sanga na natuyo na tinapos sa apoy. Kaya nga, kung yan pagsubok lang, dapat pwedeng i-restore, mananariwa uli, pwede uli idugtong sa sapudo ng ubas. Kaso hindi na abo na nga So paano i-restore? Wala nang binanggit si Jesus na ini-restore yung sanga na pinuputol. So ano ibig sabihin? Ano yung fire doon? The fire of hell. The lake of fire. So isa yan sa talatang matindi na it proves that there's no such thing as once saved, always saved. We are saved forever. Hindi tayo pwedeng maalis sa kamay ng Panginoong Hesus. Tinutukoy niya yung mga tupa. Pero kung ikaw hindi ka nagpapakatupa at ikaw ay nagpapakatupak at wardi-wardi ang buhay mo and you're enjoying the life of sin together with the world, wala ka, hindi ka tupa, meron kang tupak. At ang may tupak will end up his life in hell. So wag na tayong tupakin, dahil magpakatupa. So yung tinutukoy ni Jesus, ang mga tupa hindi umaalis sa kamay ng Panginoon. And because we have free will, we are free moral agent, pwede tayong pumili at magdesisyon ng gusto natin. Pwede ka magdesisyon lumundag sa kamay ng Diyos. Pwede. And you are doomed forever pag lumundag ka, paalis sa kamay ng Diyos. Pero ay ng Diyos na umalis ka sa kanyang kamay. Just like Adam and Eve, nasa kamay sila ng Panginoon. Nasa pag-ibig at pag-iingat sila ng Panginoon. Pero may warning ang Panginoon na hindi dapat nila piliin yung tree of knowledge of good and evil na kung tawagin sa Hebrew ay the tree of blessing and curses. The tree of blessings and curses. Hindi yan, bawal yan, sabi ng Panginoon. But still, they chose the tree of blessings and curses. They chose to believe the devil kaysa sa Diyos. Mas naniwala sila sa salita ni Satanas kaysa sa warning ng Diyos. No? Kaya sila napahiwalay sa Diyos at nadamay tayo, lahat ng henerasyon nadamay. At ang only solution na ginawa ng Panginoon, the only solution para ang tao makabalik sa Diyos is to be born again. From being a child of the devil
we must be born again at maging children of God through this born again experience or regeneration, kung tawagin niya. Ito lang ang tanging paraan to be born again. All the religions of the world, wala pong born again na experience, wala. Puro seremonya at mga man-made wisdom at mga doctrines of man, but religions cannot save us. That's the reason why religions cannot save us. Kasi walang born again experience dyan. Born again means born from above. John chapter 3 verse 3 and 5. Except a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God. You must be born again. Yung sinabi Jesus, you must be born again. Hindi lang niya tinutukoy si Nicodemus na religious leader. Tinutukoy niya yung you sa wikang Greek ay kasama lahat ng tao. All people of the world, you must be born again. It is a must that all people must be born from above. Bakit? Sapagkat kung hindi ka maboborn again, straight ka sa hell. Pupunta ang tao sa hell not because nagkasala tayo, nanuntok ka, o na-rape ka, o pumatay. Actually, ano yan bunga na lang ng pagiging makasalanan natin. Pupunta tayo sa impyerno because we have that Adamic fallen nature that we inherited from our first parents, Adam and Eve. And what is that Adamic fallen nature? That nature is the nature of Satan imparted to Adam and Eve. Na-impart naman sa atin nung tayo pinanganak, we have the DNA of our first parents. Lahat ng pamilya sa mundo, isa lang ang pinanggalingan na couple, Adam and Eve, our first parents. That's why we inherited the DNA, the blood of Adam, which is a sinful blood. At sa born again experience, inaalis ng Panginoon yung satanic nature, inaalis ng Panginoon yung Adamic fallen nature sa atin, inaalis ng Panginoon yung DNA na pagiging makasalanan, yung makasalanang dugo, makasalanang kalikasan natin, inaalis ng Panginoon at pinapalitan ng DNA of the Lord Jesus Christ. Kaya we have now, we no longer have that satanic, Adamic fallen nature. You know, we have now this God's divine nature. Kaya ang tawag sa atin ng Panginoon ay mga saints. Di ba sa atin sa Catholic, ang naituro sa atin, ang saints ay yung mga namatay na dinideclare sa Vatican. Ito ay saint, ito ay saint, ito ay saint. No? Sa Bible, lahat ng believers, those who are in Christ, mga disciples, you are now called the saints of God. Ano ibig sabihin ng saints of God? Pinabanal ng Panginoon. Holy people of God. Mga banal tayo ng Panginoon. And in fact, the Holy Spirit, the God who created the universe into existence, is now dwelling in our bodies. 1 Corinthians chapter 3 verse 16, 1 Corinthians chapter 6 verse 19. We are now the temple of our Creator. No? Whether you know it or not, whether you believe it or not, Christians, you are now the temple, the house, the indwelling place of the Holy Spirit. We have God living inside this body. Kaya kahit saan tayo pumunta, kasama natin ang Diyos. Parang yung kanta ni Pastor Boy, kasama natin ang Diyos. Okay? Now, so, meron tatlong kasalanan, dito, meron tatlong kasalanan, bilisan natin, na hindi maipatatawad ng Diyos sa atin. No? Lahat ng kasalanan magawa natin, maipatatawad sa atin ng Diyos once na kinonfess natin ang ating mga kasalanan sa Panginoon at pinagsisihan natin, immediately, God will forgive us and the blood of Jesus will cleanse us from all our sins. No? 1 John chapter 1 verse 7, 1 John chapter 1 verse 9. Now, if we will confess our sins before God, the blood of Jesus will cleanse us, no, from all our sins. He will forgive us. He will remit all our sins, wash away
Sa Old Testament kasi tinatakpan lang ng dugo ng hayop ang kasalanan ng Israel. Pero under the New Covenant, hindi tinatakpan ng dugo ni Jesus ang kasalanan natin. Hinuhugasan. Wash out lahat. Yun ang kung tawagin remission of sins. No? Hindi covered, kundi remitted. No? Remission of our sins. Now, meron tatlong kasalanan na binanggit sa Bible na hindi maipatatawad ng Panginoon. Number one is ito. Okay. Let's open our Bible sa Matthew. Matthew chapter 12. Okay. Verse 32. Ito, marami nagtatanong nito eh. Usap-usapan to. No? Matthew chapter 12, verse 32. Okay. Ang sabi dito ni Jesus, verse 31 muna. Therefore I say to you, every sin and blasphemy shall be forgiven people. Lahat daw ng kapusungan, kalatastangan ng salita na sinalita natin ay ipatatawad ng Diyos, ng Panginoon. Hello? Alam mo, nakapagsalita ka ng masama, na-curse mo yung tao, o nagmura ka, o nagsalita ka ng masama sa kapwa mo, o nagsalita ka ng masama sa Diyos, no? Ay may patatawad sa atin ng Panginoon once na tayo ay nag-repent. No? But, blasphemy against the Spirit, against the Holy Spirit, shall not be forgiven. Pero ang kapusungan, ang pagsasalita ng masama sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran. Nako, ano kaya yung salita na yon? No? And whoever speaks a word against the Son of Man, at sino man magsalita ng masama laban sa anak ng tao, laban kay Jesus, He is the Son of Man, it shall be forgiven him. Eh, ipapatawad sa kanya. Magsalita ka na ng masama laban kay Jesus, patatawarin ka ni Jesus. But, whoever speaks against the Holy Spirit, it shall not be forgiven him either in the age, either in this age or in the age to come. Ang sino man magsalita ng masama, blasphemy against the Son of God, against Jesus, ipatatawad sa kanya ng Panginoon kapag siya nagsisi. Pero ang magsalita ng masama laban sa Espiritu ng Diyos ay hindi kailanman maipatatawad sa kanya, maging sa buhay na ito o sa buhay na darating, hindi na ipatatawad sa kanya. Ano itong kasalanan ito na hindi may patatawad sa atin? Yung kasalanan sa Espiritu Santo, sa Espiritu ng Diyos. Anong kasalanan yun? Yung magsalita ka ng masama. Bakit sinabi ni Jesus ito sa mga Jews? Sinabihan niya yung mga Jews na hindi sumasampalta sa Kanya. Ano yung senaryo? Ba't sinabi ni Jesus, magsalita na kayo ng masama laban sa akin, may patatawad sa inyo. Pero magsalita kayo ng masama against the Holy Spirit, walang kapatawaran sa buhay na ito at sa buhay na darating. Talagang unforgivable sins. Eh ano yung tinutukoy ni Jesus sa mga Jews na hindi sumasampalta? Ba't sinabihan niya sila ng ganito? Kasi ang mga Jew na ito, na kumakalaban kay Jesus, hindi naniniwala sa Kanya, ay magsalita ng against sa Holy Spirit. Ano yung sinalita nila against the Holy Spirit? Basahin natin sa context. Kung ba't sinabi ito ni Jesus, ang context po, yung talata na binasa natin, verse 32, ano context niya? Yung mga talata sa itaas, ang tawag ay context sa itaas. At yung mga talata sa ibaba, context din po yun. Yung context ay both yung mga scriptures na umiipit doon sa isang talata na gusto mong i-interpret at makita kung ano kahulugan. You know? Tingnan natin yung itaas na context, yung pinangyarihan, bakit nagsalita si Jesus na magsalita na kayo ng masama laban sa akin, may kapatawaran. Pero magsalita kayo against the Holy Spirit,
Walang kapatawan sa inyo, sa buhay nito, sa buhay na darating. Tingnan natin ang context. Ano yung senaryo na nangyari? Sa itaas, sa pinakaumpisa. No? Sa verse 22. Basahin natin. Then a demon-possessed man who was blind and unable to speak was brought to Jesus, and he healed him, so that the man who was unable to speak talked and could see. So merong tao na possessed by demon spirit na hindi siya makapagsalita, hindi nakakapagsalita, pipi, at bulag pa. Merong mga sakit karamdaman na hindi ito cause ng nature or natural sickness and disease, hindi cause ng natural, kundi may mga sakit karamdaman directly galing sa demonyo. At ito, galing sa demonyo, yung sakit nitong tao na ito, na bulag na ay pipipa. Who was blind and unable to speak was brought to Jesus, and he healed him, so that the man who was unable to speak talk and could see. After na nirebuke ni Jesus, pinagaling yung may sakit, nirebuke yung demonyo ng sakit karamdaman, ay biglang nakakita yung lalaki at nakapagsalita nung nawala na yung demonyo. Nakalaya, pinalaya ng Panginoon. At nakita yun ng mga tao. Ang mga taong bayan humahanga sa mga miracles ni Jesus. Except yung mga religious leader na tamang inggit, envy and jealous. At yung mga Jew na kusang ayaw talagang maniwala sa kanya, pero hindi naman lahat. Karamihan ay naniniwala at karamihan ay hanga sa mga signs, wonders, and miracles ni Jesus. Basahin natin verse 23. And all the crowds were amazed and were saying, this man cannot be the son of David, can he? No? But when the Pharisees heard this, they said, this man casts out demons only by Beelzebul, and the ruler of the demons. Itong taong ito, sapagkat maraming humahanga, ito ba ang anak ni David? Pero bakit simpleng manamit? Ang prophet sa Bible, yung Messiah na darating, makisig kagaya ni David, who will establish his kingdom. Bet ito ay simple lang yung dumating, napaka-rugged pa. Ibig kinu-question, pero hanga sila sa miracle ni Jesus. Eto, dumating yung mga Pharisees, tamang envy, tamang jealous. Sabi nila, ang taong ito, si Jesus daw, nagpapalay sa mga demonyo sa kapangyarihan ni Beelzebul. Sino yung Beelzebul? Prince of Demons. Ruler of Demons. Demonyo rin. Isa sa mga pinuno ng mga demonyo. Si Beelzebul or Beelzebul. The ruler or the prince of demons. Yun ang sinabi nila. Samantalang, ang miracle si Jesus, sinasabi sa Acts chapter 10, verse 38. Pag tinignan natin yun, sabi doon, si Jesus was anointed by God, doing good, healing all those who are oppressed of the devil. Jesus was casting out demons, healing the sick, healing those who are oppressed of the devil, because God was with him. He was anointed by God to bring deliverance to the poor, to heal the brokenhearted, to set the captives free, to cast out demons, to heal the sick. Yan ang isa sa palatandaan ng Messiah. Isa sa palatandaan na dumating na at tagapagligtas. Pero malungkot sa ending, hindi sila nagsisampalataya. Sila rin ang nagsabing, crucify him. Pero ito, sa panahon na katanyagan ni Jesus, ay sinabi ng mga Pharisees na, ikong taong ito, kumbaga sa paraphrase, huwag niyong hangaan yan.
Nagpapala sila ng demonyo sa kapangyarihan ni Beelzebul, ng prinsipe ng mga demonyo. Ibig sabihin, yung miracles niya is from the devil. Yun ang sinasabi nila. May sinabi si Jesus argument, no? To save the time, ituloy na natin doon sa sinabi ni Jesus sa verse 32. Sa verse 32. Kaya nga, anumang salitain ng tao laban sa akin, may kapatawaran. Pero magsalita ng masama laban sa Espiritu Santo, walang kapatawaran sa buhay nito at sa buhay na darating. Tinutukoy niya yung mga Jews. So, paano, pastor, yung mga cessationists, ng mga kapatid? Alam mo, dalawang klase ang Kristiyano ngayon Kung tawagin cessationist yung isa namang group ay continuationist. Ako po ay nasa grupo ng continuationist. Ang continuationist ay mga Pentecostal, charismatics, mga prophetic people of God. We are continuationists, meaning we believe, kami nananampalataya sa sinabi ng Biblia, na ang church, the body of Christ, ay hindi pa pagkukulangan ng Panginoon sa anumang kaloob hanggang sa dumating si Kristo. No? The rapture of the church ay kukunin tayo ng Panginoon, agawin tayo, dadali tayo sa langit. So ano pang kailangan na, ano pa ang bahagi ng gifts of the Spirit pagdating sa langit? Doon palang mawawala yan in the revelation of Jesus pagdating daw ni Jesus. At sa Romans 11:29, for the gifts and the callings of God are irrevocable. Sa panahon natin, hindi inaalis ng Diyos ang anumang kaloob at ang pagtawag ng Diyos hindi pa natatapos, no? So habang hindi pa natatapos sa pagtawag ng Diyos ay nandoon din ang mga gifts ng Panginoon, ano? Lahat ng klaseng gifts. Number one ay the gift of the Father, which is eternal life. Ang susunod ay the gifts of the Lord Jesus Christ, na walang iba kundi ang fivefold ministry gifts: apostle, prophet, evangelist, pastor, teachers. Yan po ang regalo ni Jesus sa body of Christ. And sumunod, ang third ay ang gifts of the Holy Spirit. No? Ano yung gifts of the Holy Spirit? Speak in tongues, interpretation of tongues, prophecy, word of knowledge, word of wisdom, discerning of the spirits, gifts of faith, gifts of healing, workings of miracles. Those are the 9 gifts of the Spirit. So mapansin nyo, we believe in one God with 3 divine persons. Ang gift of the Father is eternal life, John 3:16. For God so loved the world, He gave His only begotten Son. The gift of the Father is Jesus, our Savior, our eternal life. The gift of Jesus is the fivefold ministry gifts for the growth, for the spiritual growth of the church, for the edifying of the body of Christ, para sa paglago ng body of Christ. And the third gift, yung gift of the Holy Spirit, na 9 gifts na tinukoy ko sa inyo. Nandun ang revelation gifts, nandun ang power gifts, nandun ang gifts o ang vocal gifts. Okay? So much for that. So, ang kaloob, hanggang nasa panahon natin yun, hindi pa naman bumabalik si Jesus So, existing, nasa body of Christ ang gifts. Pero malungkot, nakakalungkot, may mga kapatid tayo from cessationist churches. They are our brothers and sisters. Pero ang difference, they do not believe that the Holy Spirit is still active, manifesting Himself and empowering the body of Christ. Sa kanila, tapos na raw. No? Nawala na raw yung empowerment of the church, nawala na raw gifts of the Spirit, nawala na raw signs, wonders, and miracles, kasabay ng pagkawala ng mga apostles. The problem is, hindi kayo makakakita ng iniisang talata sa Biblia na sinasabi yan. Wala yan. Okay, so that is man-made doctrine. So tawag sa ganyan, cessationist. Nagkadalwa ngayon ang mga klase ng Kristiyano. Magkakapatid tayo sa Panginoon. Tuturong nyo kami kapatid sa Panginoon. Continuationist and cessationist. Ang difference, yun yung we both believe that Jesus is our Lord, our God, and our Savior. No, as long as yung paniniwala, we are brothers, covenant people of God, partners in Christ. Yung pinagkaibahan nga lang, hindi naituro sa inyo na nandiyan pa, hindi nagbago. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Okay? So much for that. Now,
So, paano yung mga cessationist? Ito nga ang problema. Mag-iingat kayo, mga kapatid na cessationist. If you do not believe at kung hindi nyo matanggap that the gifts of the Spirit, the 9 gifts of the Spirits are still available in the body of Christ, are still in the church today, kung hindi nyo matanggap, just siper nyo ang bibig nyo and just keep quiet and no comments. No? No comments. Bakit? Napakadelikado mag-comment o magsalita ng against sa gifts of the Spirit against sa Holy Spirit. Kasi marami ako narinig nung araw, nung pag nagpalayas na kami ng mga demonyo, no, meron kami ministry yan, Ministry of Deliverance, may mga cessationist brethren na hindi alam ang sinasabi lang, yung mga pagkakaso demonyo, nagpapalayas sila ng demonyo, sa power din ng demonyo. Gumagawa sila ng miracles, mga himala, at yung mga gifts of the Spirit na, lahat ng yan sa demonyo. Ba't mo paniniwalaan yung mga sa demonyo lahat ng yan? Naku po, delikado. Yan ang masaklap. Yung akala mo, ligtas ka, pero hindi mo alam, hell is waiting for you. Maraming nagtatestify, people who went to hell through visions, yung iba, near-death experience. Nung binigyan sila ng Panginoon chance to live another life, or yung hindi pa nila time, sila dinala ng Panginoon doon sa hell, para ipakita, to testify to the whole world that hell is a real place, no? Na meron diyan na ang tao hindi pala nawawala, kundi nanatiling buhay. Kaya lang, problem, sa anong punta mo? Sa hell, na parurusahan ka, at torturing ka, o sa heaven. Yun ang difference. Pero ang tao, pag namatay, nananatili nag-exist. Walang nawawala. Okay. Now, may mga nakapunta na doon sa hell, nagtatestify, pare-pare testimony, sabi nila, ang daming Kristiyano nasa hell. Anong kasalanan nila? Yung iba, akala nila forever, ligtas na sila. So, anong ginawa nila? Feeling free sila. They enjoy the sin, the companionship of the world. They enjoy the sin of the world. No? They enjoy the lust of the flesh. At ginawa nila ang gusto nilang gawin. At nung sila ay namatay, nagulat sila, hindi pala sila saved. Sapagkat sinasabi ng Panginoon, I am not the God. Hindi ako ang Diyos ng mapakiapid. Hindi ako ang Diyos ng magdanakaw. Hindi ako ang Diyos ng compromiser. Hindi ako ang Diyos ng kasamaan at ng kasalanan. I am holy. No. At sinabi ng Panginoon sa atin sa Bible, be holy for I, the Lord your God, is holy. At sinabi rin na without holiness, I think sa Hebrews chapter 12, tingnan natin, Hebrews chapter 12, verse 14, ang sabi dito, kaya mahalaga po ang kabanyagan. Pursue peace, no? Pursue peace, or strive for peace with all people, peace with all people, and the holiness without which no one will see the Lord. Ibig sabihin, magpakabanal kayo. Sapagkat kung walang kabanalan, wala sa inyong makakakita o wala sa inyong makakita sa Panginoon, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos without holiness. Ganyan kahalaga ang pamumuhay sa kabanal sa mundong ito. Kaya wala nung one saved, always saved. Kaya nga, ulitin ko lang, lagi ko binabagay ito. Sa Galatians chapter 5, verse 19 and 20, tinukoy ni Paul doon. No? Tingnan natin. Ulitin natin, lagi ko binabanggit ito. Ito po, kausap ni Paul, mga born again Christians sa Galatia. At pinagsabi ni Paul, at sabi niya, this is second time na, ha? Pangalawang beses ko na kayo sinabihan nito. No? Sabi ni Paul sa mga kapatid sa Galatia, now the deeds of the flesh are evident, which are sexual immorality, no? Impurity, indecent behavior, idolatry, witchcraft, hostilities, strife, jealousy, outbursts of anger, selfish ambition, dissensions, factions, envy, drunkenness, cursing,
And the things like this, of which I forewarned you, at ang mga bagay ito na sinabihan ko na kayo, I warned you before, sa ESV, I warned you before that those who do such things will not inherit the kingdom of God. So kung totoo ang once saved, always saved, bakit pa winawarningan ni Paul for the second time ang mga kapatiran sa Galacia? Na pinapag-iingat nga na huwag kayong mamumuhay sa laman. Huwag niyong gagawin ng ganitong mga kasalanan. No? No? Dahil kung hindi ninyo mamanahin ang kaharian ng Diyos. Ano ibig sabihin? Pag hindi mo minana ang kaharian ng Diyos, abay, mamanahin mo yung lake of fire. Yes. Nagwarning si Paul. No? So, talaga merong Kristiyano pupunta sa hell pag hindi ka nag-ingat. Okay? Now, so, paliwanag ko pa sa inyo. Nung si Jesus, kinausap niya ang mga Jews, sa Old Testament, sinasabi ni Jesus na your forefather rejected God. Rejected the Father, no? Under the Old Covenant, ang titigas sa ulo ng mga Jew, they rejected God. No? They rejected the Father under the Old Testament. Now, nung dumating si Jesus, again, nireject din nila si Jesus. Nung dumating ang mga prophets before Jesus, they rejected the prophets, pinagpapatay nila ang mga propeta. Ngayon, ang anak ng Diyos dumating, still they rejected Jesus as the Messiah. At nagsalita pa against the Holy Spirit, at yung mga gawa ni Jesus na gawa ng Holy Spirit, listen, na si Jesus ay nagkatawang tao, pansamantalang hinubad niya yung kanyang pagiging all-powerful. At pansamantala na ginamit niya ang kapangyarihan ng Holy Spirit. Yun ang dahilan why he was anointed by the Holy Spirit to be empowered by the Holy Spirit as man. Para din tayo, yung mga disciples sa susunod sa kanya will be empowered by the Holy Spirit. Okay? Si Jesus kasi ang pattern. Now, yung gawa ni Jesus na pagpalas ng demonyo, gawa ng Holy Spirit. No? Lahat ng ginawa ng miracles ay gawa ng Holy Spirit. At itong mga tao ito, ang mga Jews, sinabi, ang mga pagpapalas ng demonyo ng tao ito ay sa pamagitan ng kapangyarihan ng Holy Spirit. Sa Old Testament, they rejected God. Nung dumating si Jesus, they rejected Jesus, the Messiah. Then, this time, again, they rejected the last agent of God, the Holy Spirit. Ang Ama, naghintay, nagpasensya sa Old Testament, kaya pinadala ang Messiah. Nung dumating ang Messiah, nagpasensya si Jesus. At mapagpatawad pa rin, mapagbiyaya. Ngayon, still, they rejected the first Father, the second Jesus, and now the Holy Spirit, the last agent. And they also rejected the Holy Spirit. So kung nireject mo God the Father, nireject mo si Jesus, at nireject mo pa ang Holy Spirit, ano pang matitira na agent of God na pinadala ng Diyos? Wala na. Kung nireject mo si Jesus, nireject mo pa rin ang Holy Spirit, wala na ang sugo na may papadala. Sapagat the last agent is the Holy Spirit. Kung nireject mo God the Father, nireject mo si Jesus, may pagkakataon ka pa. The Holy Spirit will convict you of your sins, and time will come, who knows, baka magsisi ka at bumalik ka sa Diyos. Through the conviction of the Holy Spirit. Yan ang sinabi ni Jesus. Pagdating ng Holy Spirit, He will convict the world of their sins. So, isa sa trabaho ng Holy Spirit sa unbelievers is to convict them. And nireject nila ang Holy Spirit. So, hindi nakikilos ang Holy Spirit sa kanila because they rejected the Holy Spirit Himself, the third person of the Godhead. So, nasaan na biyaya ng Diyos? They will be doomed forever sa hell. Okay? Kaya yun dahilan kung ba't hindi sila
pwedeng mag-repent, hindi sila pwedeng maligtas na, hindi na sila pwede patawarin, kasi yung the last agent was already rejected. See? Ngayon, ano ang difference nila sa mga cessationist brethren natin? Ang difference ito naman mga kapatid natin cessationists, no? They believe in God the Father, they believe in the Lord Jesus Christ, they also believe in the Holy Spirit. They're not rejecting the Holy Spirit. Kaya lang, they are being deceived by the devil na nire-reject nila ang gifts of the Spirit, ang power of the Holy Spirit, ang manifestation of the Holy Spirit, and they even comment or say that the Holy Spirit o yung move ng Holy Spirit ay move of the devil. May similarity do sa ginawa ng mga Jews na na-encounter ni Jesus. Ang difference nga lang, hindi nila pinalalays ang Holy Spirit. At sabi nila na, we believe in the Holy Spirit. We believe that He's the third person of the Godhead. Pero yung kapangyarihan, wala na yan. So, nire-reject nila yung power, yung gifts, but not the Holy Spirit. Okay, maganda. Hindi nire-reject ang Holy Spirit. Pero merong mga cessationists, ang trabaho ay pulaan at sinasabi, yung mga miracles niya, sa demonyo yan. Yung mga speaking tongues, naku, huwag kayong maniniwala sa demonyo. Yun ang delikado. Ang Diyos lang ang makapagpapasya kung ikaw pa ay ligtas o hindi na. Delikado. Hindi ako mag-judge, ang Panginoon na. Okay. So, sa mga cessationists na mga kapatid, it's okay kung yan paniwala nyo. Ayaw nyo ang tanggapin ang gifts, ang power, manifestation of Holy Spirit. Pero wag nyo sasabihin sa demonyo yan. Naku po, once, the moment you say that it's from the devil, and that is the manifestation of the devil, lagot na, delikado. No? So, mag-ingat kayo. No? Mag-ingat. Only God can judge you. Hindi ko kayo nusgan. No? So, yun ang first unforgivable sin. Ang second unforgivable sin ay yung sin of unforgiveness. Yung kasalanan ng hindi nagpapatawad. Sa Matthew chapter 6, tinuruan ni Jesus ang mga alagad na manalangin. Sa katapusan ng kanyang prayer, may binanggit na itinuro sa mga alagad, ito sa verse 14, chapter 6 na Matthew. For if you will forgive other people of their offenses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive other people, then your Father will not forgive your offenses. Sa ESV, ang sabi, for if you forgive others their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive other their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Kung hindi kayo magpatawad sa mga nagkasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit. Pero kung kayo magpapatawad sa mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. No? So, kasama yan sa tinuro ni Jesus sa prayer. At sa pagtuturo ni Jesus ng pananampalataya sa kanyang mga alagad, sa Mark chapter 11, verse 25, no? Verse 22, 23, 24, tinuruan ni Jesus sa kanyang mga alagad kung paano gagamitin ang pananampalataya. No? Believe in your heart and confess with your mouth. Then pagdating sa verse 27, ito sabi, and whenever you stand praying, forgive if you have anything against anyone, so that your Father who is in heaven will also forgive you for your offenses. Kung kayo nakatayo na nanalangin, magpatawad kayo sa mga nagkasala sa inyo. Sapagkat kung hindi kayo magpapatawad sa mga nagkasala sa iyo, ganun din, hindi rin kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit. Now, napakadelikado niyan. Isa sa mga unforgivable sins, pangalawa, ito pong
sin of unforgiveness, kasalanan ng hindi pagpapatawad. Let's say, alam niyo tayo, by the grace of God, ang dami nating kasalanan. Pero hinugasan tayo ng dugo ni Jesus. Pinatawad na tayo. Pero, the moment na kapag may pangyayari sa ating buhay na merong gumawa sa inyo ng masama o merong kayong nakatisuran at nagalit kayo at hindi nyo kailanman kayang patawarin yung taong yon, listen, nagkakasala ka ng sin of unforgiveness. And that sin of unforgiveness can pull you down to hell. Hahatakin ka niyan sa impyerno. Whether you're a pastor, whether you're a Christian for 40 years, whether you're a theologian or Bible scholar or may doctorate degree ka, hindi yan ang pinag-uusapan. Pinag-uusapan dyan, pag hindi ka nagpatawad at ayaw mo magpatawad kailanman doon sa taong kinasusuklaman mo, ikaw din, mawawala sa iyo yung pagpapatawad ng Diyos. And God will never forgive you sapagkat hindi ka nagpatawad sa nagkasala sa iyo. Eh, anong kalagayan natin kung hindi tayo pinatawad ng Diyos? Eh, di yung naka-intact, balik yung kasalanan natin. Nahugasan na tayo ng dugo ni Jesus, wash out na yung ating mga kasalanan. Then, darating ang panahon, lahat ng karumihan natin, sapagkat hindi ka nagpatawad, ay hahatakin tayo doon sa impyerno. Sapagkat hindi ka nagpatawad, binabalik mo yung dati mong kalikasan, pagiging makasalanan, at lahat ng ginawa mo kasalanan sa buong buhay mo, nananatili na nandoon, mababaliwala yung pagpapatawad at paglilinis ng Panginoon sa mga kasalanan, at muling babalik at titingnan ka ng Diyos na para kang hindi ipinanganak sa kaharian ng Diyos. Hanggat hindi ka nagpapatawad, ang isang mong paa ay nasa impyerno at ang isang paa nasa langit. At kapag inabot ka ng kamatayan, yung isang paa na titira, mawawala pa at hahatakin ka ng sin of unforgiveness sa impyerno. Maliwanag po, hindi ako nagsabi nga na ang Panginoon. Siya mismo, 2 beses niyang kinote yan sa Lord's Prayer, tsaka dito sa pagtuturo niya sa kanyang mga lagad. Kung sino man na kinagagalita, kinasusuklaman niyo, patawarin niyo. Kapag kayo mananalangin, may pinaalala ang Diyos, ba hindi ko pa pala napapatawad, forgive them, para patawarin din kayo ng amang nasa langit. Dahil kung hindi rin kayo patatawar ng amang nasa langit. At saan pupunta tayo? Kung hindi tayo napatawad ng Diyos, di saan pa? Doon sa dating destination natin, hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon, sa hell. At in the future, will be thrown into the lake of fire. So yan po ang ingatan natin. Sin of unforgiveness. Kaya, sino ba yung taong hindi ko patawad? Kalimutan mo na yun. Ang mahalaga, ikay anak ng Diyos at magpatawad ka. Okay. Third, sin of unforgivable sin. So, the sin of apostasy. Ano yung sin of apostasy? Ang sin of apostasy, paliwanag ko po sa inyo, no? Sandali po. Ito. The sin of apostasy is the conscious and willful rejection of Jesus Christ and the abandonment of the Christian faith. It is a deliberate turning away from the truth of the gospel and a renunciation of one's relationship with God. This sin is serious because it demonstrates a hardened heart and a refusal to acknowledge the sacrifice of Jesus for the forgiveness of sins. Ito po yung kasalanan na totally nireject mo ang Panginoon. Totally nireject mo na. Pero, kaya tinawag ito the sin of apostasy. Dati ka nang nanampalataya. Dati ka nang maliwanagan. Dati ka nang merong eternal life. Dati ka nang may Holy Spirit.
pero nagsawa ka. At pinili mo yung gusto mong piliin, pinili mo sa libutan, pinili mo bumalik sa dating buhay, sapagkat lahat tayo binigyan ng Diyos ng free will, freedom to choose our destiny. Sabihin ko sa inyo, hindi pinapakailaman ng Diyos yung free will natin. Yung desisyon natin, hindi pinapakailaman ng Diyos. Ang magagawa lang ng Diyos, paadalahanan tayo, papiliin tayo at magbigay ng warning. Kagaya ng ginawa niya kay Adam and Eve. Nagbigay ng warning, paalala, informasyon. But still, they rejected the word of God and they chose to believe the word of the devil. Yung kusang tumalikod sila. No? Ganyan din yung sinasabi dito. Tingnan nyo, nung kakainin na ni Eve at ni Adam, yung bunga at pinagbawa ng Diyos, pinitik ba ng Diyos? Nakialam ba ang Diyos? Nagsalita ba ang Diyos? Adam and Eve, di ba winanin ko na? Hindi. Hinayaan ng Diyos na gamitin ni Adam and Eve yung kanilang freedom of choices. Freedom to choose their destiny. At hindi pinakalpan ng Diyos. Hindi namimilit ang Diyos kung ayaw mo. See? Tingnan nyo rito. Sa Hebrews chapter 6 verse 4 and 6. It is described as impossible for those who have once been enlightened, tasted the heavenly gift, shared the Holy Spirit, and then fall away and be brought back to repentance. No? Sabi dito, tingnan nga natin mismo yung verse Hebrews chapter 6 verse 4 and 6. For it is impossible in the case of those who have once been enlightened and have tasted of the heavenly gift and have been made partakers of the Holy Spirit. Napaka-imposible daw sa mga tao na minsan naliwanagan na. Ano? At nakalasap ng mga kaloob, ng kalangitan, eternal life, gift of God. At naging tagapagmana, naging bahagi, tagapagmana, partakers of the Holy Spirit. Only a child of God can become partaker of the Holy Spirit. Yung iba sinasabi, unbelievers daw ito. Yung iba sinasabi, mga Jew daw na unbelievers. Hindi. Ito tinutukoy dito, believers in Christ. Bakit? Sapagkat ang mga manampalataya, ang mga anak ng Diyos lang, ang partakers of the Holy Spirit, not the unbelievers. Eh bakit sinabi dito na misa'y nakatamo ng eternal life, nakatamo ng kaliwanagan, heavenly gift, eternal life, at naging bahagi o tagapagmana ng Holy Spirit, and have tasted the good word of God. Natikman niya ang kagandahan ng salita ng Diyos and the powers of the Suka, na-experience po niya ang kapangyarihan ng Diyos. At verse 6, ito malungkot, and then have fallen away, to restore them again to repentance, since they again crucified to themselves the Son of God and put Him to open shame. Sabi dito, and then have fallen away, to restore them again to repentance, since they are crucifying once again the Son of God to their own harm and holding Him up to contempt. Tingnan natin sa mas maliwanag pa sa Tagalog. Ano? Hebreo chapter 6 verse 4. Upang hindi natin siya talikuran, sapagkat kung tatalikuran ng isang tao ang Diyos, hindi na siya mapagsisisi at mapanunumbalik pa sa Diyos. Naliwanagan na ang pag-iisip niya. Nakatikim na ng mga biyaya mula sa langit. Tumanggap ng banal na espiritu. Nakatikim ng kabutihang dulot ng salita ng Diyos. Nakadama ng kapangyarihang inihahayag sa huling araw. Pagkatapos, kung tumalikod pa rin siya sa Diyos, hindi na siya mapagsisisi
at mapanunumbalik sa Diyos dahil para na rin niyang ipinakong muli sa cross at dinala sa kahiyan ang anak ng Diyos. Ano ibig sabihin ng talatang ito? Ito yung sin of apostasy. Naging Kristiyano na, naging anak ng Diyos, then tumalikod sa Panginoon. Itong kalagayan taong ito ay talagang kusa loob na nireject niya ang Panginoong Hesus. Bibigyan ko kayo ng example, ano? Kaya delikado yung kusang gagawin mo yung kasalanan. Pinipili mo gumawa ng kasalanan, no? Merong sa book ni Kenneth Hagin, meron siyang an example na sabi niya, one time biglang nakakita siya ng vision. Nakita niya sa vision, parang pelikula, yung kaibigan niyang mag-asawa. No? Yung couple na close sa kanya at kaibigan niya. Nakita niya na nag-aaway. Tapos, and then, nakita niya pala yung close friend niya na pastor, yung lalaki, yung babae ay worship leader sa church. At nakita niya na araw-araw, maganda ang boses ng babae at napakagandang babae. No? Marami pa magkakagusto sa kanya. At yung boss niya, ang ganda. Sa church na lang ginagamit. Then, every day, lagi sa tinutokso ng demonyo at sinasabi, umalis, ikaw ay pumunta ka sa libutan at gamitin mo ang boss mo sa libutan, sa nightclub, mag-apply ka sapagkat hahangaan ka, magiging superstar ka. Nung umpisa, nire-rebuke na, you demon spirit, I curse you, nire-rebuke na. Then, bandang huli, pinakinggan na niya. Oo nga, ano. At bandang huli, na-tempt siya. Ba't hindi ko nga, sayang ang ganda ko, sayang ganda ng boses ko. At gumawa siya ng paraan para magkaaway sila ng asawa niya at siya ay makabalik sa salibutan at inaway niya yung asawa niya at bumalik sa salibutan at nag-apply siya sa mga nightclub at natanggap siya hanggang sa naparawala ang buhay niya at nagkaroon siya ng boyfriend, nagpalipat-lipat siya ng boyfriend at nagkaroon siya iba-ibang relasyon sa lalaki. At sabi kay Hagin, Lord, pupuntahan ko siya, kakausapin ko, wawarni ako. Wag na. Lord, baka makinig sa akin. Wag na. Marami na akong pinadala na magwawarning. Lord, kaibigan ko sila, baka sakaling may pagkakataon. Wag na. Wala na siyang chance. Lord, baka may chance pa. Wag na. Bakit, Lord? Kasi siya mismo sa kanyang bibig, from her own mouth, sinabi niya, huwag niyo akong pakialaman. Sinabi doon sa mga sinusugo ng Panginoon na gusto siya ibalik sa Panginoon. Huwag niyo akong pakialaman. Sinabi niya, I don't love Jesus anymore. Naku. Sinabi niya, nireject niya totally, completely. Ayoko na kay Jesus. Nag-enjoy na ako sa buhay nito. Hindi ko na siya mahal. Ayoko na sa kanya. Nireject niya. Yun ang apostasy. Naging anak siya ng Diyos. Nagka-eternal life. May ministry church. Pero from her own mouth, lumabas ang salitang nireject niya si Jesus. Kaya hindi na siya pwedeng papagsisihin. Nawala na ang biyaya, the grace of repentance, umalis na sa kanya. And destination na, she's doomed forever sa lake of fire. Yun nakakalungkot. Meron ba niyang passage sa Bible? Meron, mga kapatid. No? Sa Hebrews chapter 10, no, dito po tayo magtatapos. Pasensya na kayo, lumampas po tayo sa oras. No? Pero tapusin natin ito. Hebrews 10 verse 26, sapagkat kung sasadyain pa nating magpatuloy sa paggawa ng kasalanan, pagkatapos nating malaman ang katotohanan, wala nang handog na maiaalay pa para mapatawad ang mga kasalanan natin. Ito yung total rejection sa Panginoong Hesus. At sabi pa dito, tanging ang nakakatakot na paghuhukom
At nagliliyab na apoy ang naghihintay sa mga taong kumakalaban sa Diyos. After na sabihin na hindi na pwede magsisi dahil bumalik, nagpatuloy sa kasalanan at inabuso niya ang biyaya ng Panginoon, tanging nakakatakot na paghuhukom at nagliliyab na apoy ang naghihintay sa mga taong kumakalaban sa Diyos. No? At nagbigay ng example, kung yun daw sa Old Testament, hinusgahan ng Diyos ang bayan ng Diyos. Eh, tayo pa kaya? Verse 28, ipinapapatay noon ng walang awa ang lumalabag sa kautusan ni Moses kapag napatunayan ng 2-3 saksi ang paglabag niya. Gaano pa kaya kabigat ang parusang tatanggapin ng taong lumapastangan sa anak ng Diyos at nagpawalang halaga sa dugo na nagpatibay sa kasunduan ng Diyos at naglinis sa mga kasalanan niya. Talagang mas mabigat ang parusa sa mga taong ito na humamak sa maawaing banal na espiritu. No? Okay. Hanggang dyan na lang po tayo, mga kapatid. Let's, may pahabol na talata, no? 2 Peter, at dito tayo magtatapos. Chapter 2, verse 20 hanggang 22. Ito po ang sabi, 2 Peter chapter 2, verse 20 hanggang 22. Mas mabuti pang, verse 20, ang mga taong nakakilala na kay Hesus Kristo na Panginoon tagapagligtas ay tumalikod na sa kasamaan ng mundo. Ngunit kung muli silang bumalik sa kasamaan at maging alipin muli nito, mas masahol pa siya sa dati ang magiging kalagayan nila. Mas mabuti pang hindi na nila natagpuan ang landas patungo sa matuwid na pamumuhay kaysa sa natagpuan ito at tinalikuran lang sa bandang huli ang banal na utos na ibinigay sa kanila. Bagay sa kanila ang kasabihan, ang aso'y kumakain ng suka niya at ang baboy paliguan man ay babalik din sa kanyang lubluban. Dito pinakikita na yung doctrine na once saved, always saved is not in the Bible, but kumokontra sa Bible. Sapagkat sabi dito, they promised them freedom while they themselves are slaves of depravity for people who are slaves. Sa verse 20 pala, if they have escaped the corruptions of the world by knowing our Lord Savior Jesus Christ and are entangled in it and are overcome, they worse off at the end than they were at the beginning. Mas maganda sa Tagalog. Ulitin natin. Ito makikita natin, kontrang-kontra ito sa once saved, always saved. Ang mga taong nakakilala na kay Hesus Kristo, na Kristiyano, na Panginoon tagapagligtas, ay tumalikod na sa kasamaan ng mundo. Mga Kristiyano ito, tumalikod na. Ngunit, kung muli silang bumalik sa kasamaan, ibig sabihin, pwedeng bumalik. At maging alipin muli nito, mas masahol pa sa dati ang magiging kalagayan nila. Mas mabuti pang hindi na nila natagpuan ang landas patungo sa matuwid na pamumuhay kaysa natagpuan ito at talikuran lang sa bandang huli ang mga banal na utos na binigay sa kanila. Bagay sa kanila ang kasabihan, ang aso'y kumain ng suka niya at ang baboy paliguan man, babalik din sa kanyang lubluban. Pinagpalan Diyos ang kanyang salita. So ito yung ika-third na dangerous sin, the sin of unforgiveness or the unforgivable sins, the sin of apostasy. Hindi ka na mapapatawad ng Diyos once you totally rejected the Lord Jesus Christ. Yes. Yung iba naman na nagbabackslide, kahit tanungin mo, alam niyo yung mga backslider na bumalik sa pag-iinom, gumagawa kasalanan. May mga backslider na
nakasalubong mo, oh Brad, ang tagal mo na hindi umati sa church. Pero alam mo, yung mga ginagawa, barkada naman ng mga makasalanan. Kamusta na? Hayaan mo, kapatid, kailan ka atin ulit? Hayaan mo, pag nawalan ako ng problema, alam mo, hindi naman ako nawawala sa Panginoon. Si Jesus na may Panginoon ng buhay ko. Hindi ako nawawala sa Panginoon. Hindi ako nawawala sa Diyos. Ayaw nilang aminin that they're lost already. Pero, sinasabi nila, si Jesus pa naman ang Panginoon ko. Hindi pa po apostasy yun. May pag-asa pa yun. Kasi hindi naman nila dinidina, hindi nila nire-reject totally si Jesus. At yung ganun, pinagpe-pray, Lord, ibalik mo, mamulat siya, yung kahinaan ng kanyang laman, alisin mo sa kanya, deliver him, Lord, at ibalik mo siya sa iyong karya. Pinagpe-pray po yung gano'n. Pero yung mga totally nire-reject si Jesus, na nagkaka-curse pa, ay hayaan nyo na, go to hell. They rejected Jesus, ay bahala, pinili mo yan. Okay, let's pray mga minamahal. Heavenly Father, maraming po salamat for revealing to us the three unforgivable sins na pwedeng magawa, Panginoon, ng isang Kristiyano. At salamat po na nilinaw mo sa amin na ang doctrine once saved, always saved is not true. It's not in the Bible. And it's not from God. Lord, maraming po salamat. Marami nang napahamak sa impyerno because of this doctrine, OSAS. Lord, maraming nag-testify, people who went to hell, na sinabi nila, akala nila sila ligtas na forever, akala nila hindi na mawawala ang kaligtasan, but they're now doomed in hell. At sila ngayon nagre-repent at humihingi ng tulong sa Panginoon kung pwedeng sila ay bigyan ng another chance, another life, pero hindi na pwede. Sapagkat wala na silang katawan, hindi na sila pwedeng bumalik. They already rejected the grace of God na binigay sa kanila, and they are now doomed forever. At namaling akala sila, nawaw mali sila. At yan po ang iniiwasan namin ng mga ganyan doktrina na makapasok sa church. Panginoon, maraming po salamat for revealing us the truth. And Lord, pagpalain mo ba sa mga kapatid, at yung nanatili, napahaba po kami, pero yung iba nanatili, nandito pa rin. Bless all these people, Lord, na kabahagi namin sa Bible study. And Lord, we glorify not the name, but the name which is above every name, the name of Jesus. Amen, amen. Kapatid, kung ikaw ay isa sa mga kasalanan na nagawa mo, better repent. Bumalik ka na sa Panginoon. Mga kapatid, don't forget to like this video and don't forget to share this video even sa mga pastor, sa mga Baptist friends natin, sa mga cessationist brethren natin. Share this video. Hindi po biro-biro itong tatlong kasalanan na ito. And pagpalain po kayo ng Panginoon. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, amen, amen. God bless everyone.